Maayong hapon sa inyong tanan, diri hapon o galing diha sa inyo adlaw o gabi, maayong gabi o adlaw diha sa inyo. Magpadayon ta sa atong pagtuon sa title nga history, no? Limang yugto sa Tagalog, limang yugto ng kasaysayan ng Iglesia. So, ate palaala, ang una Israel, ikalawa ay Apostol, sumunod ay ikatlo ay Reformador, at ang ikapat ay SDA sa Batista, at ang huli ay ang Remnant. Matapos na pag-aralan natin yan, wala na ang iglesyang susunod. Dadating na ang ating Panginoon. So kaya atin itong saliksikin. Sabi na Panginoon, saliksikin ninyo ang kasulatan. At ito ang magpapatotoo sa atin sapagkat malapit na siyang dumating. Ang ating part 3 na ating natapos ay may kaugnayan doon sa kalakal, no? Na pag-usapan natin yung kalakal na isa sa mga na lululong ang tao ay sa kalakal. Kaya nga si Jesus ay nagalit noong huling yaon na nagkuha ng lubid at inihampalos sa mga nandoon, sa mga baka, sa mga kambing, sa lahat na nagungaan mismo sa paligid ng simbahan. Dahil kahit pangulo, kahit mga tauhin ay nahihilig sa salapi. Kaya isa ang Israel na nakabagsak sa kanila ay ang pagnanasa sa salapi at kalakal. So yan, no? May babasahin tayo dito sa simula natin ay ang mababasa natin ay Mateo 22:1 hanggang 5. At sumagot na at muling pinagsalitaan sila ng talinghaga na sinabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan sa kanyang anak na lalaki. Ayan, sa 3, at sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang inanyayahan sa piging ng kasalan. At sila'y ayaw magsidalo. No? Ayaw, di kinumbida sila sa piging ng kasalan ay ang piging ng kasalan ay walang iba kundi ang inaanyaya ng Panginoon na kaligtasan. Pero marami ang ayaw. Ayan. Sila'y ayaw. Pagkatapos, ayaw magsidalo. Sa 4, muling nagsugo siya sa ibang alipin na sinabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko na ang aking mga baka at ng mga hayop na mga tataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Hinilimbawa niya sa handaan sa kasalan yung ebanghelyo. Sabi sa 5, datapat hindi nila pinansin. No? Hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad. Doon sa kanilang trabaho, doon sa kanilang gawa, at isa-isay sa kanyang sariling bukid, at ang isay sa kanyang mga kalakal. Negosyo ang nakakaabala sa pag-anyaya ng Panginoon sa kaligtasan. So, yan yung huli nating yung ulitin natin yung mamaya, no? Kaya sa kalakal na sinabi ay nagpunta ang mga tao sa ayaw sa piging at ayaw dumalo at ginawang
ginawa nila ay kanya-kanyang punta sa negosyo, kalakal, hindi pinansin yung anyaya ng kaligtasan. Iyon ang ibig sabihin ng handaan. Ayan. Sa Apokalipsis 18, tapos ay 13 hanggang 15. Mga kalakal, sa kanila'y espesya, yan, insinso, kinakalakal, ungkwento, at kamangyan, yan, negosyo ng alak, yan ang mga kalakal dito sa mundo, langis, at mainam na harina, at trigo, at mga baka, pagbibili ng baka, pinalo ni Kristo ang mga para makalayas yung mga baka at mga tupa, kalakal ng mga kabayo at mga karo at mga alipin at mga kaluluwa ng mga tao. Ito yung sinasabi ko nung huli nating binasa doon sa part 3 na ang tao ay kinakalakal. Bakit dumami ang relihiyon? No, maiging pagkakitaan, no, relihiyon. Libo na ang bilang ng relihiyon. At ang mga taong mga nadadala, yung mga taong mga ordinary ay nadadala nila na pangakuan ng kaligtasan. Pero hindi naman yun ang kaligtasan. Gawa ng dinadala nila karamihan sa linggo. At mayroon mga nagsasabado, hindi rin tumama, no. Dahil ang nangilin Sabado, SDA, ika-4 na iglesia lang yan siya. At ang huli nga ay ika-5. So, yan ang ginagawa ng tao. Hinahanap ang salapi. Ayan. Kaya ang tao, kinakalakal. Bukod yung sinabing kalakal ng kabayo, kalakal ng alipin. Mayroon din kalakal na alipin. Noong una, binibili ang alipin at idinugtong dito at alipin ng mga kaluluwa ng tao, spiritual. Ayan. Kaya nung nangyari sa nagalit si Kristo doon sa simbahan, noon ay Pasko, ibig sabihin pista, celebrate ng Pasko. Ang daming tao. Hindi natin alam kung isang linggo yun o isang buwan. Celebrate, ang daming tao. Ang daming nagbibinta doon ang mga kalakal. Kaya nagalit siya sa simbahan, sa paligid. Mayroon dong kumakanta, mayroong celebrate ng mga pangangaral, mga leksyon doon. Pero ang ingay-ingay ng paligid. Yung mga baka, nag-uungaan sila at saka yung mga So, yan ang nangyayari. No? At ating babasahin na ito sa 1 Timoteo 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ayan. Tapos sabi sa atin sa 11, datapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa bagay na ito, sa pag-ibig sa salapi, at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at kaamuan. Sabi sa 12, dito, makipagbaka ka, makipaglaban ka ng mabuting pakikipagbaka. Labanan mo yung mga himali na hindi dapat gawin ng tao na itinuturo ng Panginoon na huwag gawin. Nung makipagbaka ka, sabi ng Timoteo, makipaglaban ka, huwag kang padaig, huwag mong ibigin yan sa lapi na yan. Hindi yan makakapagligtas. No, hindi yan makakapagligtas sa lapi. Susunugin yan ng Panginoon, yung mga ginto na yan, lahat. Gapos ay doon na hihilig ang tao. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Yan ang nangyari sa iglesia noong una at hindi lang noong una, nakikita natin hanggang sa ngayon ang pagkakaroon ng mga kalakal kahit sa simbahan din.
Yun ang dahilan. Kaya ang tao, yung mga matatalino, kumukuha ng kinakabig nila yung mga tao na dito, itong daan ng kaligtasan. Maski mali yun, ay ipinangako. At ang mga tao naman hindi nag-aaral na masyado, nadadala sila. Kaya itong ating pag-aaral nito mula doon sa una, ay ito ikalwa ng yugto ng iglesia at tapos na yung Israel, pero yung aral madadala natin, nababanggit yun, ang tao lang ang pinalitan ng Panginoon. Ayan ang nangyari. Makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka. Ibig sabihin, makipaglaban ka sa katotohanan at sa kamalian. Ayan, manampalataya. Sa 12, 1 Timoteo 6:12, nasa 12 na tayo. Sagsimula tayo sa 10. At manangan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito'y tinawag ka, pinahayag, at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag. Mangaral sa kapwa, sa harapan ng maraming mga saksi. Papatunay ka doon sa mga tao. So yan ang isa sa mga nasira ang mga iglesia at kumuha ng maraming iglesia yung mga medyo matalino at kumuha sila ng mga tao ng grupo upang pagsamantalahan ng pera. Ayan. Kaya doon nakapatunayan din natin sa huli natin ang sinabi na binanggit natin na yung simbahan ginawang negosyo. Yung mga pangulo doon, may mababasa na sila yung nangungulo doon, sila ang ulo, nangungulo rin doon sa mga negosyo doon nakapaligid na ang daming tao. Ayan. Kaya mag-ingat tayo sa pag-ibig sa salapi. Ang ating gagawin ay makipaglaban, makipagbaka sa matuwid na landas. Ayan. Tayo pumasok sa makipot na pintuan dahil maluang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. Ayan ang aral na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano bang mangyayari ng nagkamal ng salapi? No. Ayan, sabi sa atin, sapagkat sa loob ng isang oras ay nilipol ang gayong malaking kayamanan. Pagdating ni Kristo, wala na yang matitira. At bawat pinunong daong at bawat naglalayag, lahat, mga anumang mga magdaragat, mga negosyong yan, at lahat ng nagsipaghanap buhay sa dagat nangagkatayo sa malayo. Nakita nila yung sa propeta ang nakakita ng nangyayaring ganun. At sabi rito, sabi sa atin ay, at magsisisigaw sila pagkakita ng usok ng kanyang pagkasunog. At nagsabi, anong bayan ang katulad ng dakilang bayan? Walang mangyayari sa pera. Diyan nakatutok. Ang sabi ay, ang salapi ugat ng kasamaan. At sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. 1 Timoteo 6:10 yung binasa natin kanina. Ayan. Kaya tayo ay dito sa pananampalataya. Dito tayo at tayo ay mayroong tiisin na katulad ng kay Kristo. Atin pagtiisan. Ano man ang ating pagtitiis. Ang magtiis hanggang wakas, sabi dyan, ay siyang maliligtas. 2 Pedro 3:10. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Nasaan na ang salaping yung gustong-gusto ng tao na makamtan? Ano man yung kadami, masusunog yan. Yan ang ating, iyan ang payo ng Panginoon doon sa mga maraming salapi at yun naman kaunti nagsisikap magkaroon ng maraming salapi. Kaya kahit sa pananampalataya, ginagamit ang kalakal, ang negosyo. So, yan mag-iingat tayo sa bagay na yan. Ang atin namang talakayin ay hindi natin natalakay natin na si Kristo na yung ulo. No.
ulo ng iglesia. Kaya nga ating babanggitin konti na naman para mabalik sa ating isip, makintal yung nangyayaring ito, no. Ang ulo ay napalta na, no. Hindi na yung mga taong makasalanan, no. Kaya ang Panginoon ay tumalikod sa Israel at nagtayo ng iglesia sangayon sa Mateo 16:18. At ang mga naging nung matagal na marami ng iglesia ay sila ay na mayroon lamang kahit dalawa o tatlo naroon sa gitna nila ang Panginoon. Sabi ng Panginoon. Nabasa natin yan noong nakaraan. Kaya tayo ay magsikap na sumunod sa Panginoon. Walang pinakamagandang hangarin natin kundi yung maligtas. Ayan, makaabot sa kaligtasan na tayo ay galing sa alabok at pag tayo hindi nakasunod, babalik tayo sa alabok. May talata niyan. Sa alabok ka kinuha, sa alabok ka rin uuwi. Ngayon, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nangako siya na muling bubuhayin ang mga patay na nagsunod sa Kanya. Napakagandang pangako, no, sa atin na mayroon pang pag-asa. Huwag tayong padaig sa tukso ng mga salapi o kung ano pa man ang sanlibutang ito sapagkat dinaig na niya ang sanlibutan. No. Dito rin sa tungkol naman sa pastor. Baka may magsabi na hindi bawal na pangulo dahil si Kristo na nga ang ulo, no. Kaya siya ang pangulo ng mga aral na kumpleto na yung aral sa Biblia, doon na lang tayo babasa. Bakit kukuha pa tayong tao na magpapaliwanag na sumisinsay naman yung paliwanag, nagiging linggo tuloy yung Sabado. Ayan. Kaya nadadaya. Ayan. Kaya ating tingnan itong gusto ng Panginoon. Sabi sa Juan 11, ito'y hanggang 15. No. Juan, tungkol ito sa pagkapastor. Ano ba sabi ng Panginoon tungkol sa pastor? Juan 10:11 hanggang 15. Ako ang mabuting pastor at ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa, yan, ay hindi ang pastor na hindi may-ari ng tupa. Nagtatrabaho lang yun. Hindi siyon ang tunay na pastor. Sinabi niya na siya ang pastor. At hindi ang pastor na hindi may-ari ng tupa ang nakikitang dumarating ang lubo. Pagka dumadating daw panganib, binabayaan ang mga tupa at tumatakas. Inaagaw sila ng lubo at pinangangalat sila. Lalo na pag dumating yung 7 salot, anong magagawa ng pastor? Magkakaroon din niya ng mga tatamaan din niya ng salot. Ayan, walang magagawa, no? Pag ating iisip-isipin. Sabi sa 13, siya'y tumatakas. Pag nandiyan na ang panganib, tumatakas. Lalo na itong dadating na susunod na panahon na sandilo. Ayan. Yung sandilo ay uusigin talaga tayo niyan. Pero ang mananinindigan niyan, itong huling iglesia. No. At yung mga dating mahilig sa pera, mga negosyo, pati tao'y kinakalakal, ay susuko yan. At hindi yan na makakatiis o magiging matibay kung yun lang ang kanilang isipin na kalakal at hindi magbabago. Ayan, pagdating na sa nilo niyan, wala na. Saan na yung pastor na yan? At mula noong mamatay ang mga pastor sa itong ating tinatalakay dito, panahon ng bagong tipan, ay dumating ang mga pag-uusig. Ay walang magawa ang mga pastor na maraming namatay na tao sa pag-uusig. At yun ay tatalakayin din natin mga minsan yung
yung kasaysayan niya na sila'y inusig na maraming pinatay at nadamay na nga dyan ang mga pastor. Wala nang nabanggit na mahaba ang kasaysayan ng reformador, pero yun din ang nangyari. Ang kasaysayan ay mauulit. Ayan. Kaya yun din ang nangyari sa mga apostol, na yung liwanag ay hindi tinatanggap o sa Israel. Ayan. Sa 13, siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan, yung pastor, at hindi pinagmamalasakit ang mga tupa. Wala siyang kuwan doon, basta ang mahalaga ay yung kanya sweldo na nag-aalaga, pero pag sobra ng panganib, hindi na iniintindi. Ayan. Ang sabi sa 14, ako ang mabuting pastor, sabi ni Kristo. Ayan. At nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ako. Dapat makilala natin si Kristo na mabuti, na siya yung tunay na pastor. No, walang hindi nagbigay ng halimbawa na hindi yung mali ay makita na inihayag niya na hindi yon mabuti. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ang Ama ay pagkakilala ko sa ibinigay ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Ayan. Dito sa 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Mayroon na siyang kulungan. No? Bakit? Siya nga yung pastor. Hindi tulad nung dati na mga tao na nagkukunwaring pastor na sabi ay hindi nagmamalasakit, ay yung matatakas sa panganib. At mayroon akong ibang tupa, mayroon pang tupa. Ngayon, may munti pang panahon ang nalalabi sa ating sanlibutan, no? Mayroon akong tupa, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tupa. Itong aral na ito, 5 yugto ng kasaysayan sang-ayon sa 11 hours, ay dito natin makukuha yung tunay na iglesia. No, wala nang pangulo dahil sinabi ni Kristo ang sa 16, Mateo 16 na ating babanggitin para maulit sa makintal sa isip natin na sinabing ang sabi sa atin ay sa 19, at at binigyan ko sa inyo susi ng kaharian, ano man ang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ano man ang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yan ang tunay na iglesia. Ang mag-uusap, yun lang mga membro. Magpapasya. Ano kaya itong taong ito tanggapin natin? Ano kaya itong taong ito kuhan natin, ay takwil natin? O ating kayan ito, alagaan natin at baka maligaw. Yan. Yung membro ang binigyan na ng nabanggit natin doon sa ikalawang ikalawang kanay nating pag-aral. Dahil itong ating pag-aral, ika-4 na ito. Ika-2, pero ang paksa ng ito na lito ako, yung ito ikalawang paksa, pero ang bawat paksa hindi natatapos, di ba? Nagiging 3 beses, kung minsan nagiging 2 beses yung isang paksa. May mahaba pa, lalo na itong bagong tipan. Ayan. Kaya, yan ang nangyari, no? Sabi sa atin. Mayroon pa akong ibang mga tupa. Baka kayong nakikinig. Kayo na yung mga tupa na wala pa sa kulungan. No? Hindi kasama sa mga pangulo na sinasabing ang mga pangulo ay na tao ay walang hindi nagkakasala. No. At ang tunay na pastor ay si Kristo na hindi nagkakasala. Kaya mamumulat na tayo ngayon na kahit
kahit tayo ay dalawa o tatlo, may talata niyan, ay siya ay nandyan sa gitna natin. At pagkatapos ng pagkatapos ng ah, pangyayari dito sa sanlibutan, marami rin dahil titipunin niya ang bawat ah, bayan niya na matapatin. Mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito na sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang didinggin ang aking tinig. Yan. Yan dumidinig nito. Tinig na ito. Subaybayan ninyo lahat itong mga punto binabasa natin. At tunay na ang pangyayari na wala pang nangangaral, hindi ko pa narinig yung punto na ang kasaysayan ng iglesia ay limang yugto. No, 5 yugto. Kaya ito sa atin, 5 yugto ito. Pag natapos ito, mayroon pa tayong 3. No, na ating bagaman yung iba siguro ay maigsi na gawa nung sinabi na itong ating pinag-aralan ay nauulit doon sa susunod na lalo sa reformador, iulit parang ganun din ang nangyari sa Israel na ganyan. So, mayroon pa tayo 3 pag-uusapan pagkatapos ng itong ikalawang topic na ito o ikalawang iglesia na ito. Ayan. Kaya mayroon akong ibang tupa. Mayroon kayo, baka kayo yun, baka ito kayong mga mahilig makinig nito. Kayo yun na mayroon pang tupa na wala sa kanyang sakop. Ayan. At siya ay may kulungan, hindi na tao ang nagbabantay doon sa kulungan o doon sa sakop ng kanyang iglesia. Ayan. Siya na mismo ang naroon na pastor. Ayan. Tapos ay sabi ay, meron akong ibang tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Isa lang pastor ang naroon sa kulungan. Walang iba kundi si Kristo. Ayan. Kukulungin niya sa mga doktrina ng kaharian ng langit na inihanda niya na susundin natin. Yan. Ang maaaring maraming magsabi, kaiba ang ating pinag-aaralan. No? Kaiba na hindi napag-aralan nung iba na nung unang mga nakaraan at napabayaan ang katotohanan. So, yan ano, mayroong kulungan ang Panginoon. Wala nang ibang makakapasok doon na pastor. Katulad din sa Pangulo. Ibinigay ko sa iyo ang susi ng kaharian. Nung Mateo 16:19, yung talikuran na niya ang Israel. Sinabi ko sa inyo, mga kapatid na tawag ko sa inyo ay hindi nagbago ang mensahe. Ang taong ayaw sumunod ay niyang pinalitan. Wala siyang pinalitan sa aral, kundi dinagdagan pa niya. Ayun, dinagdagan niya. Mayroon tayong babasahin niya na yung mayroong mga bagong liwanag nangyayari. Ayan. Kasaysayan ng pagtubos. Alin dito ang kasaysayan ng pagtubos? Ito yata, tingnan mo brother kung yan ba yung kasaysayan ng pagtubos. Ayan. Mayroon akong katulong, hindi ko na ma-memorya lagi. Kasaysayan ng pagtubos. Ayan. 418. Ayan. Hindi ang Diyos nag-alis ng katotohanan na salita niya, kundi dinagdagan. Halimbawa, ganito. Sa panahon ni Kristo, ianda mo Brad. Sabi ni Kristo, ang tumingin sa babaeng na may samang hangad ay nagkakasala ng pangangalo niya. Hindi pa yan nabanggit noong unang iglesia. Ang kon lang ay huwag mangalo niya.
Pero wala yung parang mitsa ng para mga lunya. Yung tingin ng tingin, silip ng silip, makaka-epekto yan sa pangangalunya. Pero ngayon, dinagdagan ng Panginoon, lalong gumanda ang tumingin sa may masamang hangad, bawal mangalunya. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon na ang tumingin sa babae na may masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalunya. Wala yan noon sa sa Israel. Wala yung hindi nabanggit yan ng Panginoon. Ang nabanggit yan nandiyan sa panahon noon at saka sa panahon ng bagong tipan, itong ating panahon ay huwag mangangalunya, yung Ten Commandment. Pero yung Ten Commandment, may mababasa tayo na ang kahulugan niyan 10,000. Bawat isang utos ay 1,000 ang kahulugan. 1,000. Kaya 10,000 yung 10 utos. Kaya direkta lang. Ngayon, nagdadagdag siya sa tuwing generation. Yung ang binanggit ko sa inyo na yung ilaw, dati rin. Dati rin yung ilaw. Ngayon, yung habang nalakad ang panahon ay parang nagkukulimlim, no? Nagkukulimlim ay dinagdagan ng Panginoon ng ilaw. Katulad natin to, babasahin ko, no? Walang nabago. Dahil mayroong iba, nagtayo ng iglesia, sinabi na wala na yung panahon ng istay, wala na yung 10 utos bago ng iglesia. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon tinutukoy. Kundi ang mga tao ayaw sumunod, siyang pinalitan. Yung aral ay nagpapatuloy yung 10 utos hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ayan, yun ang ibig sabihin. Kaya nga, may dagdag na ilaw. Katulad nitong babasahin natin. Ang reformasyon ay hindi nagtapos kay Lutero, gaya ng inaakala ng marami. Ito'y pinagpapatuloy hanggang sa pagtatapos ng kasaysayan ng sanlibutan. Yung mga mga salita ng Diyos, yun ay patuloy, dinadagdagan pa ng ano. Yan tinatawag sa atin sa Bible na sa English, present truth, no? Yung kasalukuyang katotohanan. Pakinggan niyo ito. Ang reformasyon ay hindi nagtatapos sa kay Lutero gaya ng inaakala ng marami. Ito'y pinagpapatuloy hanggang sa pagtatapos ng kasaysayan ng sanlibutan. Si Lutero ay may malaking gawaing dapat ngagampanan sa pagpapasinag sa iba ng liwanag. Dagdag, ipinahintulot ng Diyos na sumilang sa Kanya ang gayon man ay hindi niya tinanggap ang lahat ng liwanag na dapat maibigay. Hindi kinaya ng mga reformador na ipahayag lahat. Sinabi na lang dito. Gayon man na hindi niya tinanggap ang lahat ng liwanag na dapat maibigay sa sanlibutan. Buhat noon hanggang sa panahong ito, bagong liwanag ang patuloy na sumisinag sa kasulatan at mga bagong katotohanan ang palaging nahahayag. Ngayon, itong ating pinagpatuloy, mga bagong liwanag ito. No? Mga bagong liwanag. Kaya dito na lamang at sa susunod na naman pagkakataon, magkakaroon na naman tayo ng part 5. Ayan. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kapatid, ay magkikita tayong muli sa bagong mga katotohanan na dapat nating gampanan para tayo'y maging karapat-dapat sa langit na bayan.